nga putaw to kay naisagol nga bato. Ngano ang bato mandod ginigsoon may makapahait. According to research, dili makahait ang putaw, ang bato may makahait. Kanang bato nga naa sa carbon mo na makahait, mo ng carborundum. Hasaan. Amen? Ang hasaan na ay bato ang element, so dili lang kay kita ang element na ay bato. Dili lang po kay putaw. Okay. Between nickel, copper, and carbon, sa tulo. Bisaya sa nickel, copper, o carbon, wala na. Basta kasabot mo siguro mo sa nickel, kasabot mo sa copper, kasabot mo sa carbon. Between daw sa tulo, ang nickel, copper, and carbon is the hardest. Ang carbon ang pinakagahi. Nga naman, naamay ba ito? Ang putaw din nagahi. Nagani karon research sa ingon nga ang pinakalig-on na kahoy is ironwood. Pero ingon sa uban sa mga karaanan dili ironwood ang pinakagahi. No, dili ironwood ang pinakagahi. Pero dili nato malalis karon panahonan na ironwood ang pinakagahi. Kaya naapay kahoy nga dili madutlan og dansang, mas madutlan pa ironwood sa dansang. Dito na, dito sa kahoy, dito sa metal, dito sa iron. Okay. Specifically, carbon in the form of a diamond. Kung ang carbon na ay sulod ang isong nga diamante, mao pwede pinaka-hardest sa tanan mineral sa tibuok kalibutan or the earth minerals. Carbon, sa rating isuon sa scientists, carbon rates 10. Naagit siya sa pinakataas na rate. Carbon rates 10 on the most scale of rating. Di na lang sa kung sana nga scale of rating. While nickel rates only 4. And copper is only 2.5 to 3 ang iyang rating. So mas grabe gid ka hard or gabaltik ang carbon. Buta-buta ang bato. Grabe gid ka baltik ang bato. This means that in the time that this verse was written in Proverbs 27:17, pinaka magkuasa ko, pasakali. Pero wala premium ni. Pinaka bersikulo ang Proverbs 27. Wala nagtuon. Pinaka bersikulo ang Proverbs 27, wala. 27. 27 ka bersikulo ang Proverbs 27. This means that when the time this verse, kining chapter 27 verse 17 was written, the iron items varies in strength depending on the metal that was in it. Kung ito nga panahon na, depende kung sa'y sulod sa usa ka iron o kung sa'y mga metal nga nasulod anak. Sharpening, at ito sa word na sharpen. Sharpening is defined as the process of refining. Proseso daw ang pagbain, ang paghait. Nakilain ang paghait. Hasa. Okay. Ang paghasa, ang pahait. Ang paghasa, isa ka proseso sa pag-refine. Refine. Refine is kanang pinuhon. Okay. Hindi na kaya pinuh. Yung na pinuh. Refine lang. Ang pinuh is fine. Wala. Hindi na ito member sa abli na ito. Ako sa si Pastor Pino. Balugin ko sa Pino. Okay. Pili doon ang Pino. Okay. Ang Pino, ang fine is Pino lang. Refining pa man yung usap ko Pino. Labi gina sa Pino. Proseso sa refining asya is tumoy igsuon sa sundan na sundan kutsilyo. Proseso na kaya naman dili man napagalan mo dito hay. Si tatay nga ayaw na ilang tingay ka kabalo maghasa. Mahabol na. Pag dili ka kabalo maghasa, mahabol yun. Pag dili ka kabalo mo dili sa imong Israel, dili gid sila maluwas. Kadto sila tulog maluwas. Ngano, okay. Ang kaluwasan dili by nasod, ang kaluwasan by tao. O dili by group, dili by race. O sa may nahitabo kang Noah, so Noah was a righteous in him.
and blameless. Why yang walay spot ba? Spotless, blameless, spotless. Why? Walay kasaway. Chicken doy. Blameless, spotless. Asa na to? Noah. In his time, who walk with God and preach righteousness. So siguro na sila magwala yung pagkamatarong, pero dili ka puno sa katawan kung hindi sila muuusawalin no ba? So sa neta mo sa panahon din ni Luis, naabay na kapit mo. Ang pangutana natin sa una. Iinom pa lang ni Pastor Luis sa una. Pag-abot kita to,